Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome po sa ating Midday Boost program. And I believe po na itong Midday Boost program na ito ay nakakatulong para sa inyo. Mga simple tip lang naman na ito na not convincing you to change yung religion ninyo. Kasi in the end of the day, ang pinaka-importante naman is yung relationship natin sa Panginoon. Yan yung pinaka-importante. Once na meron tayong relationship sa Panginoon, anong mangyayari? Mas magiging matatag tayo sa buhay natin. And talking about relationship sa Diyos, alam nyo po na today ay Tuesday. Ang Tuesday sa lahat po ng health center ay healing day. And dito po sa Hong Kong, meron lang tayong dalawang meetings. Kanina, yung 11 and then afterwards yung 3 p.m. So kung kayo po ay pupunta today sa church, so yung last meeting natin ay alas 3 ng hapon. Okay? Still nasa faith pa rin po tayo ng it is written. Within 40 days, lagi tayong nag-ask ng guidance and direction sa Diyos sa pamamagitan ng salita niya. That's why we even gave you itong bookmarker na ito na you are going to follow every day yung mga Bible verses. And if for some reason, wala pa po kayo nitong bookmarker na ito, you can visit yung health center natin even today. Yes, sa weekend, bukas rin tayo. Pero even today, pwede nyo kaming bisitahin and get this bookmarker for free. And then you are going to begin every day ng buhay ninyo na ginagawa yung dalawang pinaka-special. Alam niyo po yung dalawang pinaka-special? Unang-una sa lahat, kausapin yung Diyos. Pangalawa, kausapin ka ng Diyos. Yan yung dalawang bagay na napaka-special na dapat na ginagawa natin. And today, alam niyo po na day 20. Imagine niyo po yan, day 20. Exactly kalahati ng ating ginagawang purpose na 40 days. And today, pag-uusapan natin yung ang gabay. Ang gabay. Before natin pag-usapan yan, as you know, we are exactly kalahati or day 20 sa 40 days ng it is written. So dahil exactly nangangalahati na tayo, I believe na natutulungan kayo ng program na ito. And kung hindi nyo po napanood yung program kahapon, and as you know, kahapon kasama ko yung wife ko na gumawa ng program. We talk about love life. And then, we are going to continue kasi today. Yung topic na yun, kahapon, ipagpapatuloy natin yan kasi ngayon. That's why dapat inabangan nyo yung ngayon kasi ito ay continuation. Actually, even up until tomorrow or Thursday, ito lang yung pag-uusapan rin natin. Yes, it's not literally about love life anymore kasi kahapon na pag-usapan na natin yon. 'Di ba? Kahapon na pag-usapan natin na si Abraham inas niya yung kanyang lingkod, yung kanyang alipin na humanap ng asawa para sa kanyang anak, kay Isaac. Kaya nalaman natin yung importance ng love life. Pero tingnan natin yung journey niya habang hinahanap niya yung mapapangasawa ng anak ni Abraham. Let's read itong verse na ito. Genesis 24 sa verse 10. Pagkatapos, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo at mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. So, yan po yung family members na sinasabi ni Abraham na direction niya dun sa alipin niya. And the next verse. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Dapit hapon noon at oras na ng pag-igib ng mga kababaihan. Then tingnan ninyo po, next verse. Nanalangin ang alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita nyo ang kabutihan ninyo sa aking amo. Interesting.
Ngayon, nare-realize ko kung bakit si Abraham ay ama ng pananampalataya. Kasi hindi lang siya example para sa atin ngayon. Kasi minsan iniisip natin pag binabasa natin si Abraham, para bang example siya sa ating nakakaintindi ng faith. Pero no, hindi lang sa panahon natin. Kasi naging example rin si Abraham sa alipin niya. Can you imagine that yung alipin niya nag-pray? Nag-pray. Nag-pray sa Panginoon. So, I really believe na itong alipin na to, lagi niyang nakikita si Abraham na isang man of prayer. Para, I believe nakikita na siya ng maraming himala sa buhay ni Abraham. And then, na-observe niya, okay, nagtatagumpay si Abraham kasi nananalangin siya. Humihingi siya ng gabay. So ngayon, natutunan niya yun sa amo niyang si Abraham. So anong ginawa niya? In-apply niya sa sarili niya. Very powerful, di ba? Yung in-apply niya sa sarili niya, yung meron siyang mission, anong ginawa niya? Humingi siya ng gabay. Sabi niya, Panginoon, please, maging mabuti ka sa akin. Katulad ng nagiging mabuti ka sa aking among si Abraham. In the same way, parang ganito, kung na-bless si Abraham, kaya mo rin akong i-bless. So, makikita niyo po, yung mga taong dumedepende sa Diyos. Tandaan niyo po, yung prayer, hindi lang po yan basta kausapin niyo yung Diyos. Ang prayer, nagpapakita yan ng pagdepende niyo sa Diyos. Bakit? Kasi minsan, tingnan niyo po itong si yung alipin niya. Humingi siya ng tulong sa Diyos bago siya mag-take ng action. Hindi pagkatapos siyang mag-action na nagkanda buhol-buhol na yung lahat and then saka lang hingi, Panginoon, tulungan mo ako. No. Humingi siya ng tulong yung time na bago niya gawin kung anong dapat niyang gawin. Matuto kayo sa kanya. Ang gabay, hindi hinihingi pagkatapos mong pagbuhol-buholin yung lahat. Ang gabay hinihingi para bago ka kumilos, inaayos mo yung sarili mo. Mga kaibigan, yan yung lesson natin for today. And then bukas, kasi pagpapatuloy pa natin itong journey niya ng paghahanap ng asawa doon sa kanyang among si Isaac. And then makikita niyo po na importante talaga yung love life. And then, syempre, tandaan niyo, dapat humingi kayo ng gabay. Sa love life man yan, sa finances man yan, sa trabaho nyo man yan, sa pamilya nyo man yan, laging humingi ng guidance and direction sa Diyos bago kayo kumilos. Okay? Mga kaibigan, in speaking of guidance and direction sa Diyos, huwag niyo pong kalimutan na bukas, meron po tayong Bible study. Wednesday po, bukas. So magdala po kayo ng Bible. Pag-uusapan natin kung paano maging parte ng katawan ni Kristo. Hindi parte ng church, hindi members ng church, kundi member ng katawan ni Kristo. So bukas po yan, Wednesday. Meron tayong 9 a.m. sa Tagalog, at 11, and then 11, 3, and 9 p.m. sa English. Meron naman tayong live streaming sa 9 sa Tagalog, tapos 9 p.m. sa English. Mga kaibigan, kung natulungan ka po ng program na ito, do not always forget na, alam mo yun, i-share yung link na ito para sa lahat. Tandaan, bago ka kumilos, humingi ng gabay. Huwag kang manalangin pagkatapos mong kumilos. Bago ka kumilos, ipakita mo na inuuna mo yung Diyos, na dumidepende ka sa Panginoon. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang bukas po muli. God bless you po. Bye-bye.